Kinwestiyon ng Makabayan Bloc ang proseso ng pagsusulong ng pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Pino na rin ng isang dating Chief Justice ang mali umanong prosesong tinatahak ng charter change. Nasa frontline balita yan si Elaine Fulgencio. First is about we open a 3 araw nang dinidinig sa Kamara ang resolution of both houses number 7 o yung pagluluwag sa 3 economic provisions ng saligang batas. Idinaan ang pagtalakay nito sa Committee of the Whole, kung saan pagkapasa sa komite ay isasalang sa second at third and final reading at saka isusumite sa Senado. Pero paalala ng Makabayan Bloc, alinsunod mismo sa saligang batas ay sa 3 paraan lang pwede itong baguhin. Yun ang Constituent Assembly, kung saan magko-convene ang Senado at Kamara para pag-usapan ang mga pagbabago. Constitutional Convention, kung saan magtatalaga ng mga eksperto sa batas na siyang mangunguna sa pag-amyenda. At People's Initiative o mismong taong bayan ang magsusulong na baguhin ng saligang batas. Dahil ginawa kasi ng Kongreso, no, yung pinag-mix up niya yung paggagawa ng yung pangkaraniwan na bill tsaka resolution doon sa amyenda, doon sa Constitution. Yung pa lang ay questionable na. Pero maaga pa para dalhin ang issue sa Korte Suprema, lalo't hindi pa tapos ang pagtalakay ng Senado at Kamara sa kani-kanilang resolusyon para sa economic tsatsya. Sa deliberasyon kagabi ng Committee of the Whole ng Kamara, pinuna rin ni dating Chief Justice Renato Puno ang tila maling prosesong tinatahak ng economic tsatsya. It must act as a constituent assembly. It cannot convene as a mere law-making body whose power is only to pass ordinary laws but not to amend or revise the Constitution. Yun po yung doon pa lang sa proposal, makikita na natin the rigid process. At hindi pwedeng mag-detour. Sa panig naman ng research group na Ibon Foundation, hindi nakasalalay sa pag-amyenda sa saligang batas ang paghatak ng mas maraming mamumuhunang dayuhan sa Pilipinas. So hindi tama, medyo narrow-minded na tignan lamang constitutional restrictions. Ang kailangan tingnan in terms of foreign investment, yung kabuang foreign policy regime, and that includes not just the Constitution but of course prevailing laws. Itutuloy ang pagdinig sa Lunes. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.